Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong, Oy! Today is Friday! Ha? TGIF na po pala ngayon, ano? Friday na. Oh, voodoo and witchcraft accusation po ni Cubuloy. Diba? May sabla yung editing ko. Anyway, eto po. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Makinig daw. O kayo, tigilan nyo yung pagtatype. Makinig po kayo rito sa akusasyon niya. Ha? Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako, para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me, and you cannot judge me, you cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Okay. Nahanap ko isang video yung may voodoo. Teka ha. Okay, ganun din to. Teka. Pareho din. Ako, sabla yung nag-edit. Okay. Alam naman na natin yung part na yun, sa may budo. May nailagay rito. Meron doon kasing isang akusasyon, etong si Kibuloy, na ito pong sina Attorney Lisa Marcos, si PBBM daw po, ay nagsasagawa daw ng, anyway, baka pagka-plinay ko pa rito, madali pa ako ng YouTube. Kasi yung mga sinabi niya ron, di maganda eh. Yung sex orgy habang nagda-drugs, di ba? Tapos umimport pa ng mga eksperto sa voodoo from Africa and then witchcraft, yung pangkukulam. Ano ba pinagkaiba ng voodoo? Sorry hindi ko talaga maintindihan yan. Ano ba pinagkaiba ng voodoo bukod sa pinanggalingan? Voodoo from Africa and then witchcraft, mga mangkukulam, galing po ng India daw. Hindi pa nagre-react yung India ha. Grabe naman, pambihira itong India, mag-i-export lang, mangkukulam pa. No. So ngayon, sabi niya, voodoo black magic. Tapos sabi ni Kibuloy doon, para ako aswangin si Vice President Sara at si Pangulong Duterte. Yan natandaan ko sinabi niya di ba? Para ganun daw. So sa madaling salita, para hukulamin daw sila. Walang unang-una, anak ito ng Diyos, tapos ganun ang sinasabi. Takot. Di ba? Takot sa kulam. O baka naman hindi talagang takot. Baka naman concern lang puro kina dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara. Okay? Baka concern lang naman. Kasi anak ng Diyos yan ano yan? Tawag dyan. Hindi yan matatakot. Okay? Alam niyo ba, sa akin pong palagay, yung kanyang mga tiradang ganyan, ito po, yung mga banat niyang yan, ay bahagi po lamang ng script, kumbaga, para mapuwersa ang ating Pangulo na pumunta doon po sa prayer rally. Tangina, prayer rally na naman. Prayer rally po, yung Maisog Cebu version sa February 25. Sa araw na yan mismo, na araw ng mga dilawan,
na nagpabagsak sa pamilya Marcos. 'Di ba? Yan rin po yung araw ng partido na nagsimula ng paglagay kay dating Pangulong Duterte sa kapangyarihan. Mula na bilang Vice Mayor noong 1987 ng Davao City. 'Di ba? Oh. So ngayon, kasi ipipressure nila rito, presidente, tingnan nyo, Sinabi ni Kibuloy na nag-i-evil worship sila sa kasi may mga vloggers na ako naririnig niyan. Nasabi nila na, nako, grabe pala ginagawa ng presidente doon. Nangungulam sila. Nagla-black magic doon sa palasyo. Kaya gaya yung picture na nilagay ko eh. Grabe naman mag-black magic, Ganda ng lamesa. Ang ganda ng setup. Di ba? So ngayon, ang sinasabi niya, ganun daw ang ginagawa. Kung ako nagkakamali, kung tama ako, aminin nyo. Kung hindi naman, edi itama nyo. May tama rin to no? Alam maharlika. Ang style, mag-aakusa, tapos bahala ka sa buhay mo, patunayan mong mali ako. Kung tama ako, umamin ka. Hayop, demokrasya ba yan? Malademonyo ang diskarte, di ba? Demokrasyang dinemonize ng mga demonyo. Ganun po yun. So, yan pong ganyang sobrang napakababaw ng diskarte. Pambobo lamang na klase ng pamamaraan para mapuwersa ang presidente at ang kanyang pamilya na pumunta ron. Pamilya po inakusahan niya. Ang pamilya niya, nagse-sex orgy doon, nagda-drugs, habang humihitit daw po ng drugs. So ngayon, ito naman pong naunang imbitasyon, 'di ba? Ni Belhica. Diba? Sabi ko nga nakakapag taka. 'Di ba? Mag-aaya ka na ang presidente ay pumunta sa Cebu para dumalo ron sa rally ng mga mga praning. Nag-alboruto, di praning, 'di ba? Yan naman ibig sabihin nun, hindi po yun, this is more than galit, yung masalitang maisog. Sabi ng mga Bisaya, ng mga Cebuana. Ngayon, iba nanay ko Cebuana from Negros Oriental. Hindi yan literal na galit lang, kundi more than that. Kaya nga nag-aalboruto ang tawag ko. So, ibig sabihin kako, pagka nag-aalboruto, may pagkapraning. So ngayon, ang gusto nila mangyari, punta ron ng presidente. Pagdating doon ngayon, etong mga sinabi ni Kibuloy, yan ang iparirinig nila kay PBBM. Baka ang banat dito ganito, no? O baka nga kaya na una nang nagsalita ito ng ganyan, 'di ba? Para naman talaga ma-pressure na patunayan ng presidente na ay hindi kami gumagawa ng ganun, katunayan dadalo kami diyan sa prayer rally. Tapos yung prayer rally nila hindi po prayer rally, evil rally. Katulad nung nangyari noong January 28. Ano ba magiging pagkakaiba niyan? It's going to be the same person. 'Di ba? Mag-iba lang. At yan ay binanta ni dating Pangulong Duterte na ikakalat nila yung rally ng mga praning sa buong Pilipinas. Kung kondisyon, hindi ka magpapatira pa sa aking harapan at susundin ang mga gusto ko. Yun ang tema ng sinasabi ni Daddy Diggs doon. Ano sabi niya ron? Nung kinabukasan, yung may follow-up siya. Patigil lang nila yung ang PI na yan. The glory days will be tomorrow. Di ba? Yun ang kondisyon. But that is going to be more than that. Yan ay palatandaan kapag tumalima ang presidente, inutos na, uy, tigil nyo na yan, stop nyo na yan. Yan nga people's initiative because they know it is unstoppable. Not even COMELEC. COMELEC can only suspend the process pero hindi mapipigil because it is constitutional. Diba? At hindi po naging unconstitutional yung PI law. Dahil ang sinabi lang doon, may kulang yung batas na yan. Yung kakulangan, it can be provided by the COMELEC kung paano yung mga rules, paano yung mga procedures na gagawin.
Kaya po sila takot na hindi naman hinihingi roon sa PI, tanggalin yung Senado. May praning lang pong babaeng senador doon sa Senado na nagpakalat ng mga ganyang kwento. Eh, dong iba namang mga senador, nakisakay din naman. Magkano kaya? Natanong ko lang naman, magkano kayang ganong kapraningan? Anong level kaya nun? Hinihingi, economic siya. So ngayon, balikan natin ito. Okay? So pahaharapin nila ngayon ng presidente para maririnig ng presidente yung mga sinabi noon ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi hindi sumunod si PBBM sa kanya. 'Di ba? Sinabi ba ni PBBM after January 28, tigil nyo na yan, stop nyo na yan. Wala namang gano'n sinabi presidente. So, ano nga abutin niya rito? Mura na naman yan. At yan po, it's going to be bloody. Posible yan. Bakit? May mga supporters din po ang Presidente Marcos dun sa lugar. Hindi po yan Davao City. Okay? And in fact, yung ibang mga nagsidaluhan doon sa Davao City, hindi naman lahat mga taga Davao yun. Marami ron mga taga Maynila na mga Bisaya, na mga nagpuntahan ng mga supporters talaga niya. 'Di ba? So po pwede hong merong pumalag diyan, magsimula ng gulo. And this is the worst na naiisip ko na huwag naman sanang mangyari. Kaya ayoko hong pupunta ang Pangulo. Hindi sa dahil natatakot, hindi dahil sa napapraning tayo. Pero pwede ho kasi magbabatuhin nila ng kamatis o nung kung anuman, kahit granada, ang presidente dyan. Di ba? Kaya sabihin natin na may PSG darating Ang PSG darating, ilang oras bago dumating ang presidente. Di ba? Itong mga kalaban, pwedeng naghanda na ng mahabang panahon. Diba? At makikita nila saan pumesto mga PSG, ano yung ginawa, ano yung kakayanan nila, pagdating ng presidente, etong mga kalaban nasa tamang spot. Or po pwedeng from the crowd. Diba? Na gano'n na. May papahiya sa Presidente Marcos, may mambabato ng kung ano-ano. Kamatis, diba? Bulok na kamatis, gulay, itlog. So, pwede na ho nilang pahiyain ng ganun-ganun. Kahit nasabihin pa natin na magkaroon ng mga pag-aaresto, hindi matatakot yung mga yan. Hindi naman death penalty parusa dun At sa tingin nyo ba, paparusahan sila ng presidente natin na gano'n? Kaya nga inaabuso ang presidente natin, sobrang bait Doon na rin ako naiinis Ako wag naman masyadong mabait, sir. Mr. President, bumira ka rin. Pasok mo rin sa kulungan ng mga malanghiyan na kumakalaban sa'yo. Bakit? Kung Kristiyano yung mga yan, ituturo sa kanila ng mga pastor, ng mga pare, irespeto nyo ang pamahalaan. Diba? At for sure, naririnig nila yan. Makipagtulungan. Yan ang panawagan din naman natin noon nung sinusuportahan natin si Daddy Diggs. Sa mga dilawan, makipag-ano na lang kayo, makipagtulungan na lang kayo sa gobyerno, sumuporta na lang kayo. Para saan pa tayo mga Pilipino din? Wala na tayong magagawa. Nanalo na si Duterte. May pag-asa kayo, baka maging presidente si Lenny. Tapos sabihin nyo lang magpakatino. Tumulong sa nation building. Kaso baliktad yung utak Pinili na magpaka-opposition. Style Amy. Ganun. Diba? Baliktad nga no? Yan ho yung nakikita ko rito. Yan ang isang bagay na nakakatakot. Ang pressure ito para dumalaw presidente. Pero napakababaw na klase ng diskarte na ayan nagbubudo raw kayo ron para patunayan na hindi kayo nagbubudo. Kailangan sumipot kayo dun sa rally. Sa rally ng mga praning. Punta kayo ron sa Maisog Cebu version. At bakit naman February 25? Syempre, importante yan. EDSA Day. Yan yung panahon na kayo pinabagsak. Kaya nga sabi ko, the date itself, alam ko na, may planong hindi magandang gawin itong mga to. At kung mananalangin lang, kailangan nakalantad sa lahat, para ibash ang presidente na, kita mo presidente hindi nag-disco ngayon. Nagpaka-ipokrito naman, nanalangin naman sa kanto. Nanalangin naman sa entablado na nakikita ng lahat. Bigla ho yung mga DDS, bigla ho magiging well-versed sa Biblia. Biglang babasahin nila na nakalagay sa Biblia. Pag kayo mananalangin, pumasok ka sa silid. 'Di ba? Dapat secret, kausapin mo Diyos. Biglang magiging gano'n yung mga yan.
Ay nako. Inaano ko kasi, sabi ko, hindi ako talaga naniniwala na etong sinabing to ni Kibuloy, wala lang, na basta ganun lang ito. Meron itong mas malalim pang dahilan kung bakit ito biglang lumantad ng madaling araw at nagngangaw-ngaw, ganyan yung mga sinasabi. O, isang ang iniisip ko po, I don't know if you agree with me ha, kaya nga I'm really excited na siya'y handa nga raw na lumantad. So, total, March 5, ilang araw pa yun. No? At ayaw niyang ipakita yung kanyang pagmumukha sa madla. Kako, hindi naman kaya ganun ang kanyang mukha naka-plastic surgery kaya ito. 'Di ba? Oh. Tingin ko lang. Hindi kaya naka-plastic surgery kasi kaya ayaw ipakita yung kanyang mukha. No, yung tipong bagong retoke, bagong placenta, 'di ba? Para yung mukha pag maging ang tawag dito, porcelana, glass skin, 'di ba? Pag tinamaan ng liwanag, naku, kumikinang. Oh, 'di ba? Tapos yan na, glorified body na, glorified face. Naklang baka. Baka kaya ganun, 'di ba? Oh. Ay, naku, pasensya na po kayo. Ba't naman kasi kayo rito pumunta? 'Di ba? Pasensya na po kayo. Okay? Huwag ho kayong mag-alala. Sana naman po naging masaya kayo. Alright? May mga iba naman po akong vlog. Bakit baka gusto nyo rin po tignan? Alright? Thank you po. Grabe. Kayo naman kasi, ba't naman kasi Kibuloy pa naging topic natin Wala palang kwenta Ano ba gusto nun? Gusto yata nito yung tumatumbling ako, nagpapatawa, nagpa-prank, no? Ayan, sabi ni Melays. Sir JDB, pareho tayo ng opinion. Malamang narito bakit ayaw niya magpakita para mahirapan siya maaresto, hindi makilalang mukha niya. Kaya nga Hindi, pupunta naman daw Handa naman daw siyang humarap. Sabi niya, handa siyang humarap. Pakinggan mo to ha. Lumantad na ako. Hindi na ako natatakot. Oh. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta't ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Diba? Huwag raw tatanggalin yung video niyang yan. Handa naman po siyang humarap di ba? Maliwanag. Ay nako. Kaya para sa akin, again, ulitin ko lang, please, kung sino man yung mga kung makakapagpaabot sa ating Pangulo, nako, wag ho kayong makipaglaro sa trip ng mga to, hindi ho maganda. Kung baka mabato kayo ng kamatis doon, mamura uli kayo ng ganyan, masakit ho yan sa kalooban ng mga tao na matitino, yung mga sumusuporta sa inyo. Hayaan na natin yung mga kukonte na magbalentong-balentong doon sa Cebu, okay lang yan. Total, may warning naman na po yung mayor dyan Sabi ng mayor, suportado niya. Pupunta siya, basta ho matino. Pero kapag naggulo-gulo sila, ibig sabihin, yung hindi na maganda yung mga ginagawa, yung sinasabi, alam na gagawin. Diba? Papa-disperse niya na yung mga yan. diba? Hayaan nyo na lang po si mayor dyan to take care of them. Si Kibuloy naman, baka naman po yan. Kung hindi man magpakita ng mukha, baka namamaga pa rin. Pero baka mag-audio. Diba? Tapos tatanong, imagine niyo, kunwari nandun ang Pangulo. Mr. President, matanong ko lang po kayo. Yun pong reliable, hindi po si Marites, hindi rin po si Paring Tess. Sabi, nagbubudo raw kayo sa Malacanang, nagse-sex orgy at nag-cocaine. Kasama ng iyong pamilya. Kaano po yung katotoo? Sipin mo, di ba? Bakit? May control ba presidente dyan? May control ba ang PCO dyan sa programa na yan? Wala. Programa yan ang mga kalaban ni BBM. Naisip nyo ba yun? Sa mga nag-iisip ng mga Marcos supporters, nag-iisip na dapat patulan ng presidente yan kasi matapang naman siya, matalino siya. Imagine niyo yan. Pwede ho talagang mangyari yan. Di ba? Sino magpapatay ng audio ni Kibuloy doon? Pag may nagpatay nun, sasabihin, yan, natakot sila.
Oh. Pag hindi sinagot ng presidente, yan na, may mambabato na dyan ng kamatis o kung ano-anong gulay. O, di ba? Baka may mambato pa dyan ng tao. Kaya hindi ako pabor talaga po na yan ay mapuntahan. Di ba? O, sabi ni Noma, 1971 Plaza Miranda bombing. Ngayon naman, Cebu Prayer Rally. Di ba? Nakuha ko po yung punto ninyo eh. Di ba? Walang control dyan ng presidente. Kaya po, hindi yan dapat. Ako, kung may kakayanan lang po ko na puntahan ng presidente at sabihan, wala hindi naman ako, wala naman akong way. Kaya sa pamamagitan ng vlog na to, at sana yung ating mga kaibigang mga vloggers, yung mga kapwa natin na mga sumusuporta sa pamahalaan, bigyan rin po nila ng paalala. Anong petsa na? 2 araw na lamang ang nalalabi at darating na po ang evil rally na yan ng maisog sa Cebu. Okay? Yeah, it's going to be like a booby trap. Tama po kayo. Sa mini concert na lang punta kaysa sa murahan prayer. Oy, tama. Saan ba yung mini concert na yan? Alright, so iwan muna natin to.